Good morning, everyone. Are we blessed today? Are we blessed today? Amen. So, praise the Lord. Alam niyo ba yung araw na ito? Ano ba yung ating pinagdiriwang ngayong araw na ito? Ito'y araw ng mga tatay, no? Daddy at ama. And also, doon sa mga future father, hindi lamang doon sa mga, may mga anak na. At alam naman natin na it's been a long time na nakita nyo na naman kami. It's only once a year, no? So, purihin ng Diyos sa araw na ito dahil andito na naman kami, mangungulit. And I hope na na-miss nyo kami. Amen. We miss you too all. Okay. Dahil special ang araw na ito, our topic for today is we honor God, our Father. At ang ating pamagat sa araw na ito, the Father of a righteous child has great joy. So, mayroon ba tayong mga anak na tayo galak na galak bilang mga ama? Na kapag sila'y nakikitaan natin ng sipag, paggalang, at lahat ng ating mga binibilin ay kanilang ginagawa. I hope na ito po yung nakikita natin sa ating mga anak. Our text for today is from 2 Corinthians chapter 6, verses 17 to 18. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. And I will be a father to you, and shall be as sons and daughters to me, says the Lord. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ginawa mo sa bawat isa sa amin bilang mga tinawag mo sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, dear God, for being faithful to each and every one of us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa amin araw-araw. Salamat sa assurance ng kaligtasan na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin. Salamat, dear God. And today, patuloy mo kami pangunahan, O Diyos, as we hear your word today. Nawa ito ay isa puso ng bawat isa at ito ay maipamuhay namin. Muli, ang lahat ng ito ay aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, our topic is about honoring God. Kanina, sa kinakanta kanina, no? We are, hindi ko lang na-memorize yung song, but it's good to praise God, for He is good. Amen po? Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, no? God is good all the time. We honor God for His greatness. God's greatness is witnessed in His awesome deeds. Ang kadakilaan ng Diyos ay ipinakita sa kanyang dakilang gawa. Pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan, no? Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa iyo at sa akin. At pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay bunga ng kamanghamanghang gawa ng Diyos. Amen. And in Psalm 145 verses 4 to 6, one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor of your majesty and on your wonderful works I will meditate. Men shall speak of the power of your awesome acts, and I will tell your greatness. So, sinasabi po dyan yung mighty acts and your wonderful works and your awesome acts. Hindi lamang po ito about creation ng ating Panginoon, but yung ginawa niya sa buhay ng bawat tagasunod niya. No?
Ikaw bilang tagasunod ni Kristo, may napapansin ka bang ginawa sa iyo ng Panginoon sa buhay mo? Kasi kung wala, it's a big question. Tagasunod ako pero walang nangyayari, no? Dapat meron po tayong nakikita, meron tayong napapansin na pagbabago sa atin. Kung dati tayo ay nangungupit sa ating mga tatay o nanay, pero ngayon, unti-unti itong nawawala, no? Ito yung isa sa mga halimbawa ng ginawa sa atin ng Panginoon, no? Tingnan natin sa Psalm 103 verses 1 to 5. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit or destruction, and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So, dito po, binigyan ng kulay ng Panginoon yung sinabi niya kanina sa Psalm 145, no? Yung awesome acts, wonderful works. Ito po yung binigyan niya ng kulay. Hindi lamang sa creation, but to those na pinili ng Diyos sa kanyang kaharian. No? Are we belong doon sa mga pinili ng Diyos? Mukhang mahina. Salamat po sa mga nag-amen. Amen to that. We honor God not only for His greatness, no? Kanina nga sa kanta, through His goodness also. Kasi halimbawa, yung greatness, yung kapangyarihan, halimbawa, nagkasala ka, no? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, at nagkasala ka, at bigla ka na lang kikidlatan. At ikaw ay mamamatay. Dahil He's great, He's a powerful God. Halimbawa, yung hangin na nilalanghap ay para lamang doon sa mga pinili niya. At kapag ikaw ay hindi nabibilang, ikaw ay hindi makakalanghap ng hangin. Bahala kang maghanap, mag-provide ng sarili mong hangin. So, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi po ganon. Siya po ay nagpapaulan at nagbibigay ng sikat ng araw even to those not with Him. So, ang Diyos na ating sinasamba, He's a great God and also a good God. Amen po? Amen. So, ipinakita sa atin ang kahalagahan ng pagbigay karangalan sa ating Diyos, our spiritual Father. How about po sa ating mga tatay? Paano po natin sila bibigyan ng karangalan bilang mga anak, no? Parehas din po. Parehas lang din po. By obeying of what your father says. Ano ba yung sinabi ng ama mo sa iyo? Sundin mo ito at tupdin mo ng buong husay. Yung pag inutusan ka ngayon, bukas mo na gagawin. Hindi po dapat gano'n, no? At sinasabi ng ating Proverbs 23:22a, listen to your father who gave you life. Alam niyo ba na ang mga tatay, experience ko kasi ito hindi ako masyadong masalita, no? Yung mga tatay is limited lamang po ang aming words. Kaya kapag kami ay nagsasalita, dapat pakinggan niyo mabuti kasi baka hindi na namin ulitin, no? Hindi kami gaya ng mga nanay. Wala pong ibang ibig sabihin yun. Ano? Mabulaklak sila magsalita. At it reminds us, it reminds our kids. Kasi ang kids natin ngayon is kailangan ng pinupukpok. Hindi lamang kinakalabit, hindi nakukuha sa kalabit. Bagkos, kailangan pukpukin. Experience ko yan sa aking mga anak. Inutusan mo ngayon, mamaya i-remind ko, nagawa nyo ba? Ay, dun palang tatayo. Okay. So, kaya kaming mga tatay ay hindi kami kagaya ng mga nanay, no? Na mabulaklak sila magsalita. Medyo mainit po ang Father's Day.
At dahil araw ito ng mga ama, ito'y espesyal para sa aming mga ama, maging sa lahat ng mga future daddy. Gusto nyo ba ng kwento? Okay. Salamat po. Salamat po. So, ang kwento pong ito is about sa isang tao, no? Na kapag alam niyang mali siya, siya ay kaagad na nagsosorry. Ang tawag po rito sa taong ito ay honest. At may tao na kapag alam niyang duda siya na siya ay nagkagawa ng kasalanan, o kaya 50-50 yung kanyang knowledge about dun sa pinagbibintan sa kanya, ngunit para walang gulo, siya kaagad ay nagsosorry. Ano po? Ang tawag po rito ay humble. At may tao naman na kahit alam niyang wala siyang nagawang kasalanan, kahit alam niyang tama yung kanyang ginawa, ngunit kaagad din siya nagsosorry. Ano pong tawag sa taong ito? Husband. Very good po. Amen. So, pasensya na po sa lahat ng mga nanay, no? It's our day. Kaya po bida ang mga tatay ngayon. So, joke lang po. Kahit naman yung mga nanay, ano? Dahil anak tayo ng Diyos, dapat nakakakitaan tayo ng honest o yung magiging matapat o yung pagiging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Amen po? So our text for today is from 2 Corinthians chapter 6 verses 17 to 18. So makikita po natin yung sinet ng Panginoon to those who are willing to be distinct, a holy people, no? Kasi ito ay bilin doon sa mga anak niya. Actually, the context of our reference today is that believers should not unite with unbelievers. So siguro wala pong magulang na nanaisin na ang kanilang mga anak ay mapariwara. Wala pong magulang o ama na nanaisin ang kanilang mahal sa buhay ay mapahamak dahil sa kanyang friends or kanyang mga BA na mga kasakasama, no? Bad influence. BI, rather. At ang ating unang katotohanan is the great advice of a father in verse 17, no? Alam ko na ang karamihan sa inyo ay alam nyo ang kwento ni Haring David at ng kanyang anak na si Haring Solomon. Ngunit bago pa man mamatay si Haring David, siya ay may tagubilin sa kanyang anak, no? Na si Haring Solomon. Tingnan natin po ang tagubilin ng Haring David. And 1 Kings chapter 2 verses 1 to 4. When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. And I'm about to go the way of all the earth. He said, to be strong, act like a man. So, malapit nang mamatay sa puntong ito ang kanyang ama at siya'y nagbilin sa kanyang anak na magmamana ng kanyang trono na magpakatatag, no? Bilang isang pinuno. And observe the Lord your God requires. Ano daw yung nare-requires ng Panginoon? Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands. His laws and regulations as written in the law of Moses, do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. And that the Lord may keep His promise to me if your descendants watch how they live. And if they walk faithfully before me with all their hearts and souls, you will never fail to have a successor on the throne
of Israel. So ito po yung, kumbaga parang huling bilin ng mamamatay na, no? Sino na po dito yung naka-experience ng kayo ay pinagbilinan ng inyong mahal sa buhay bago siya namatay? Diba? Kayo ay talagang nakafocus. Yung minsan yung boses niya na napakahina at halos hindi maintindihan, dinidikit mo yung tenga mo, no? Kasi baka mana yung ibinubulong. No? Baka mana, pag-aari. So, dito po, ibinili ng Ama kay Haring Solomon yung pagiging matatag, no? Ang paglakad ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. So, kapag kayo ba ay binibili na ng inyong mga magulang, especially ng inyong tatay, mga anak, kami aalis, gawin nyo to, gawin nyo yan, at pagbalik namin, gusto namin, all is done. Nagagawa po ba ng mga anak? Salamat. Gagawin po natin, ano? Kasi huwag po nating baliwalain ang bilin sa atin ng ating mga ama. No? Sa lahat, kahit ng ating mga nanay. Kahit hindi sila hari. No? Sundin po natin ang kanilang pinagbibilin. At sinabi ng Proverbs 23:24, the father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. So, ito po yung aming konsuelo sa aming mga anak. Kapag yung aming mga anak ay nakikitaan namin ng pagsunod. No? Minsan may mga anak na hindi mo pa inutos, ginawa niya na. So, purihin ng Diyos sa kanyang buhay. So hopefully, ganun po tayo lahat ng mga anak na nandirito. Magi tayong masunurin hindi lamang sa ating mga magulang, higit sa lahat sa ating Diyos. Ngunit makikita natin sa kwento ng mag-amang Haring David at Haring Solomon na kung paano ipinamuhay ni King Solomon yung bilin ng kanyang ama. Ito ay medyo taliwas sa kanyang bilin ang ginawa ni Haring Solomon. We all know that King Solomon loved many foreign women. No? Of course, mayroon silang iba't ibang pananalig, pananampalataya, pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan o yung pagan beliefs. No? At ito yung ayaw ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Tingnan po natin yung kanyang ginawa ni Haring Solomon dito. In 1 Kings chapter 11 verse 3, and he had 700 wives. Wow. Princesses and 300 concubines. Hindi pa na kontento sa asawang 700, nagkabit pa siya ng 300. And his wives torn his heart away. So dahil po dito sa kanyang mga kinasama na iba't ibang pananalig, dito po nalihis ang puso ni Haring Solomon, no? At ito'y nagbunga ng kapahamakan, no? At nalungkot ang ating Panginoon. Sinabi ng 1 Kings 11:9, now the Lord was angry with Solomon because his heart was torn away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Kaya nga bilang mga ama tayo, bilang mga ama, binigyan tayo ng karapatan na disiplinahin yung ating mga anak. Huwag yung, hayaan mo na yan. Sa uulitin na lang. No? Huwag naman yung sobrang pag nagkamali, may tama ka agad. No? Baka makuha sa usapan, no? Kapag nagkamali, huwag naman kaagad sinturon. Di ba, kids? Amen. So, kahit doon pa man po ang mga tatay, no? Especially sa mga ama, binigyan tayo ng karapatan na disiplinahin yung ating mga anak. Gaya ng pagdisiplina sa atin ng ating Panginoon.
And Deuteronomy 8:5, know then in your heart does a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Like what happened to King Solomon, because of his many foreign wives, his heart turned away from God. So ito yung iniiwasan dito sa ating tinatalakay, yung malihis tayo ng landas bilang kanyang mga tinawag sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? So ito yung kinahinatnan ni Haring Solomon, for he did not observe what the Lord had commanded him to do. And 1 Kings chapter 11 verses 10 to 12, and had commanded him concerning these things, that he should not go after other gods, but he did not observe what the Lord had commanded. So the Lord said to Solomon, because you have not kept my covenant and my statutes, which I have commanded you, and I will surely tear the kingdom from you, and will give it to your servant. Nevertheless, I will not do it in your days for the sake of your father David, but I will tear it out of the hand of your son. So, napakasakit, no? Bilang lingkod ng Panginoon, na hindi natin sinusunod, o yung tagubilin sa atin ng Diyos ay binabaliwala natin. Darating ang araw, ito'y kukunin sa atin. Kung anuman yung ating hindi ibinibigay sa ating Panginoon, ito'y kukunin sa atin at ibibigay sa iba. So siguro ang disadvantage ni Haring Solomon kumpara sa ating mga anak, noong siya ay naghahari na, yung constant reminder ng kanyang ama. Kasi nga, nung naghari na siya, probably yung kanyang tatay is patay na, no? Yung paalala, yung constant reminder, ay hindi na nakakarating, o dahil siya ay hari na, wala nang pwedeng magmando sa kanya na kahit mali yung kanyang ginagawa, ito'y patuloy niya pa rin nagagawa. So, praise God, doon sa may mga tatay o mga magulang pa, no? Na sila ay patuloy na napapaalalahanan na ito'y mali, anak, ito yung gawin mo, ito dapat yung hindi mo dapat gawin. So, purihin natin yung ating mga magulang, especially sa ating mga tatay, no? Na bagamat limitado lang kaming magsalita, ngunit kailangan nyo kaming pakinggan. Meron lang akong katanungan, no? If there's any biblical basis that Solomon returned to God and was forgiven by God for his sinful life. So mayroon bang na isulat sa Biblia about repentance and forgiveness for King Solomon? Tingnan po natin sa Ecclesiastes. Ito sa isa sa mga aklat na isinulat ni Haring Solomon, ang last verses, sabi rito sa chapter 12, verses 13 to 14, now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Remember, fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, dito sa sinabi ni Haring Solomon, ito'y isa lamang sa patotoo na alam niya yung mali at ang tama, no? At ang Diyos ay ginamit si Haring Solomon for many ways, no? First, he received wisdom and riches from God to govern the chosen people of God, or the Israelites. He built a beautiful temple because God chosen him for that. Solomon's dedication of the temple and 1 Kings chapter 8 by thousands of sacrifices. Ito po ay mga hayop na inalay niya, and a prayer overflowing with faith and praise. God used Solomon to write 3 books of the Bible, Proverbs, Song of Solomon, and Ecclesiastes.
I have chosen him to be my son, and I will be his father. So do you think si Haring Solomon ay napatawad ng ating Panginoon? Do you think yung kanyang kasalanan, bagamat wala tayong clear na nakitang nagrepent, si Haring Solomon, do you think siya ay napatawad ng Panginoon through this? And also in 1 Chronicles, sabi rito, chapter 28, verse 6, he said to me, your son Solomon is the one who shall build my house and my courts, for I have chosen him to be a son to me, and I will be a father to him. So sa mga tatay, no, na yung mga anak, kapag sila ay nagkakasala, at sila ay nasesermonan, napapagalitan, do you think kapag yung relasyon nyo bilang tatay at ama ay nasisira ng isang pagkakasala? Meron magganong mga tatay na kapag ikaw ay nagkasala, anak, hindi na kita anak. Babaliin ko na yung relasyon natin. Hindi po, no? Ganito rin po ang ating Diyos. Kapag inari mo na ng buo sa buhay mo ang Panginoong Hesus, hindi kailanman mawawala na sa iyong buhay ang ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. And this is the manifestation that King Solomon is in good hands. No? At sinasabi po ng 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 5. This is God's covenant with King David. When your days are complete and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you. Ang tinutukoy niya rito ay si King Solomon, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be a father to him, and he will be a son to me. When he commits iniquity, ito yung ginawa niyang pagkakamali, no? I will correct him with the rod of men and the strokes of the sons of men, but my loving kindness, remember this, but my loving kindness shall not depart from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. So maliwanag po, no? Sinabi rito na tayo ay tiyak parurusahan kapag tayo nagkakasala, but the love of God will never depart from us. No? Kapag tayo ay tunay na pinili at tagasunod ni Kristo. And in Hebrews chapter 12 verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children, for what children are not disciplined by their father. Totoo nga naman po, no? At kapag, sabi ko nga doon sa aking mga kasamaan sa Riyadh, na kapag ang anak mo ay hindi mo pinalo, ni dinisiplina sa buong buhay niya, paglaki niyan, ikaw ang papaluin at didisiplinahin. Totoo nga naman po, may mga nakikita akong ganyan, no? Na hindi man lang nakaranas ng kaunting kurot, palo o pitik yung kanyang anak, at nang lumaki, kung umasta sa kanyang magulang, parang parehas lang sila. So, wag po nating kaligtaang sinasabi sa Hebrews 12, chapter 12, verse 7, no? Hindi po masamang magdisiplina sa mga anak. Wag lang yung labis na halos itali mo na ng pabaliktad. May limitasyon po ang bawat bagay na ating ginagawa. At ito po yung isa sa mga assurance ng ating Panginoon. In John 10:28, 29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Tunay nga naman po na ang pangako ng Diyos hindi kailanman nagbabago o napapalitan, no? Ito ay nananatiling magpakailanman. Kapag tayo ay totoong tumanggap sa ating Diyos, tayo hindi kailanman mawawala sa kanyang piling.
Pero hindi po ito license upang tayo magkasala, upang tayo patuloy na gumawa ng kasalanan. No? Dahil kapag tayo nagkakasala, anong nawawala? Yung fellowship natin sa Panginoon. No? Yung fellowship. And our second point, the great assurance of a father in verse 18. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. So tayo pong mga ama, no? Pasensya na, puro ama ang sinasabi ko kasi special day to para sa amin. So nandirito ngayon, no? Mga amang nandirito ngayon, malamang sa malamang, ano po? Yung iba nating pangako sa ating mga anak ay usually alam na to ng mga nanay. Ay, nakalimutan yan. Tatay kasi. Parang likas sa ating mga ama na markahan ng mga makakalimutin, no? Pagdating sa ating mga pangako. Sino ba rito yung ama na nangako na bago pa sila ikasal na kapag tayo ay taon-taon na ang anniversary natin ay hindi ko makakalimutan? Tapos first year anniversary, hindi man lang binati si Mrs. No? So, minsan likas po ito sa mga tatay na sobrang busy kasi. Yun ang pinakarason doon. Sobrang busy namin po. Kaya, kailangan namin ng inyong pangunawa ng mga asawa, mga anak. Na tumatawa asawa ko. So, ngunit alam nyo ba na ang ating Diyos, kapag siya ay nangako sa kanyang mga anak na gaya natin, ito ay kanyang tinutupad. No? Hindi ito kailanman nawawala ng saysay ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. No? Ang pangako ng isang Diyos ay tapat at sapat para sa atin. I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ito po ay kanyang tinutupad hanggang sa kasalukuyan. And that's the great assurance from a great father to his children. And that's our God. Amen po. Amen. So, alam nyo na alam ko na alam nyo lahat ang patungkol dito. The parable of the lost son. No? So, ang kwento pong ito'y patungkol sa isang mag-ama. No? Isang ama at may dalawang anak na lalaki. At yung isang anak na bunso ay claim niya yung kanyang mana. Ano? Kumbaga yung sa hulog mo sa bangko, yung anong tawag doon? Yung deposit mo, kumbaga hindi pa nagmamature, gusto mo nang withdrawin. So ito yung withdraw ng kanyang bunso, yung kanyang share doon sa kanyang mana. At anong ginawa ng bunso? Winaldas sa walang katuturan, walang kapararakang mga bagay. Siya ay nagbuhay ng walang iniisip, no? Walang inaalala na pwedeng abutin siya ng taghirap, taggutom in the future, but hindi niya ito inisip. So, may mga bagay sa buhay ng tao na minsan hindi natin nakikita yung posibilidad na magkaroon tayo ng sigalot sa bandang huli. No? Minsan may mga action tayo na ginagawa na hindi natin pinag-iisipang maigi. Basta lang, no? Hanggang sa dumating sa punto na siya ay naghirap. Hanggang siya ay namasukan bilang tagapakain ng baboy. No? At ultimo yung pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin sa sobrang gutom. Ngunit naisip niya yung kanyang ama, na yung kanyang mga lingkod o yung kanyang mga katulong o servants ay sagana sa pagkain. Kaya nga, itong si prodigal son, no, ay nakaisip na bumalik
So, sabi rito sa verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. So, dito po, pinakikita yung kabutihan ng isang tatay sa kanyang anak. Bagamat ito'y naging suwail, no? Masasabi nating suwail, reckless sa paggamit ng kanyang yaman, at dahil ito'y nawala na, saka pa lang siya nakaisip na bumalik sa kanyang tatay. At ang sinasabi ng sumunod na verses dito, and Luke 15:21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy to be called your son. Ngunit ano ba yung reaksyon ng tatay niya rito? Ito ba'y sinumbatan niya? Oo nga, kasi nagkasala ka, kasi ganyan, ganyan. Ang ginawa po ng tatay niya, binaliwala niya yung sinasabi ng kanyang anak. Hindi niya ito pinagbuhatan ng kamay, sinumbatan, o sinisi sa kanyang ginawa. Ngunit ano ang ginawa ng tatay sa verse 22? But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. So ang Diyos binigyan tayo ng halaga o value, pagkakakilanlan or identity. Huwag po nating sisirain ang pagiging Kristiyano natin kapalit ng paggawa natin ng mga kamalian. So yung value na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pangalagaan po natin. No? Yung identity being Christian, ingatan po natin na mapulaan tayo ng ibang tao dahil lamang sa isang kasalanan. The Christian value is the fruit of the Holy Spirit. Dapat ito po yung nakikita sa ating mga buhay. Spirit of love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Wala pong sinabi rito na kayo ay gumawa ng ano pa mang bagay na nakakasira sa inyong pagiging Kristiyano. And be a good model sa iba. No? Kapag sinabing good model, is to yung isinasabing to be a good example sa lahat ng ating ginagawa. No? Hindi dapat tayo nakikitaan ng kaunting kamalian. Kaya dapat maingat po tayo bilang mga Kristiyano sa paglakad dito sa mundong ating ginagalawan. Dahil napakadami pong tukso, temptation na ating pagdadaanan at kailangan mapaglabanan. And our identity, I am not something because of what I do. I am something because I am in Christ. So hindi po ito lahat sa atin, dahil sa ating kakayanan, sa ating mga nagawang achievements, sa ating mga posisyon ngayon. Hindi po ito dahil doon. Ito po dahil sa ating Panginoon. And the more you get to know Jesus through His Word and time in prayer, the more you will understand your identity in Him. At ito lang po ang mapapayo ko sa bawat isa sa atin, na posibleng maging mahulog kayo sa pagkakasala o sa mga tukso na ating kinakaharap dito sa sanlibutan, is please don't allow others to label our Christianity because of our wrongdoing. Huwag po nating hayaang i-label tayo ng iba. Ay, si ano yan, Kristiyano pa naman, pero mandaraya yan eh. No? Na-label na tayo, nalagyan na tayo ng label ng iba dahil doon sa minsang pagkakasala na nagawa natin.
Huwag po nating hayaang mamantsahan yung ating pagiging Kristiyano. Amen po ba? Ingatan po natin yung ating pagiging isang tunay na lingkod ng Diyos. And the story of the prodigal son is a picture of God's love for us as His children. God's love for us does not depend on our faithfulness. It is unconditional. Though we are not remain faithful, but God is still our faithful and loving Father. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So, ito na po yung ating pangwakas. Our conclusion, by honoring God, our Father, we gain trust and attract something that is beneficial to each of us. Our intimacy increases, particularly when it comes to our relationship with Almighty God. But if you dishonor God, it could result in hindering or even losing the fellowship and the blessings of the Lord. So, ito po ang posibilidad na mangyari sa atin. No? Pwedeng ma-increase yung ating pananampalataya sa ating Diyos, o pwedeng mahinder o mahadlangan yung ating fellowship sa ating Panginoon. May I call now the praise team? And we honor God, our Father, by 3 T's. Before we end this message, gusto ko lang pong bigyan ng diin itong 3 T's by honoring our God, the Father. We honor God by our treasury. So ano po bang ibig sabihin nito? Hindi lamang tayo basta naglilingkod sa Diyos, nakaupo dyan, nakikinig ng mensahe ng Diyos, and after that, we do nothing. No? But instead, kailangan nating magpagamit sa ating mga yaman, sa ating mga kita. Kailangan nating tumulong sa iglesia na ating kinabibilangan. We honor God by our treasury. Kailangan nating isupport ang mga pangangailangan ng iglesia. Gaya po ng programa ng Lot at 40 para magkaroon tayo ng sarili nating lupa na pagtitirikan ng iglesia ng Diyos. We honor God by our talent. Sinabi po ng Bible na ang bawat isa sa inyo ay pinagkalooban ng talento at ang iba ay higit sa isa. Ipagamit natin po ito sa ating Panginoon. No? Alam kong napakagaling nyo magkaraoke, ipagamit natin sa praise team yan. Napakagaling nyo magsalita, ipagamit natin sa preaching, teaching, no? And sharing the Word of God. And lastly, we honor God by our time. Kaya kapag sinabing 9:30 ang start ng service, 9:30 dapat nandito na po tayo. Or before 9:30, nandito na tayo. Para hindi natin ma-miss yung pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So we need to be strict, especially in our time. No? Kailangan, kapag sinabi mo sa iyong ka-business partner na Mare, magkita tayo this Sunday at 10 a.m. And you agree, even it's Sabbath day. Sino pong nalugod? Ang Diyos o ang negosyo mo? So, kailangan nating tingnan yung ating priorities sa buhay. No? Minsan, ayaw mo malate sa trabaho kasi baka makaltasan ka ng sahod. No? Ayaw mong malate. Pero pag sa simbahan, okay lang. Habol na lang ako sa preaching topic o preaching message ni pastor. Kahit hindi ko na ma-meet yung praise and worship. No? Sino ang nalugi po?
Yung pastor o ikaw? So, kailangan po nating tingnan yung ating priority when honoring God. Sino ba ang na-honor sa ating buhay? Ang ating mga sarili o ang Panginoon? Tingnan po natin maigi, mga kapatid. And kailangan nating manalangin na tayo ay tulungan nawa ng Diyos na maging tayong zealousness and serving God. Purihin ang Diyos.